Mura pa yan. Namamahal ka pa dyan. Ano po tinitingnan nyo dyan? Ba't... Timing. Yung dalawang gourd na to, dapat nakagitna yan. Tapos ito nakatama. Kaya pala to may butas dito. Yan. Para silipin yung T. Oo, yung timing. Galing mo talaga. Hindi, natutunan lang natin yan. Malalaman naman nila kung may naiwan. Pagka umingay yung motor mo. Ano nga bang dapat gawin kapag may lagitik na ang motor? Pag-usapan natin. Let's go! So syempre kapag sinabing lagitik, may mga lumalagitik sa makina. Papakita ko sa inyo yung video kung saan may lagitik yung makina ko. Laging nakakalimutan to, itong washer na yan. Kaya pagka laging lubuksan yan, laging titingnan yung washer na yun, laging nalalaglag yun. Pero pa ang washer, pagka kada bubuksan yan, titingnan mo lagi itong washer. Nalaglag. Ano na ang ano mo, stator mo, malapit na yan. Anong tawag dyan? Magneto. Sira na naman. Low na. Oh, putang ina, magkaiba nga. Sa tanga. Ang laki oh. Ano sasabihin? 100 links? Oo, 100 teeth. 100 teeth. Ang nabili ko, 46. 96. 96. Ang nabili ko, 96 teeth. Kailangan 100 teeth. 100. Mahal pa lang yan. Magkano? 400. Mura. Mura pa yan. Namamahal ka pa dyan. Kala ko mura lang eh. Aba, laking bagay niya nasa loob. Ito sa labas. Alam ko lang dati mga pulley. Pulley bell, fly ball. Center spring, wala ba? Ano po tinitingnan nyo dyan? Ba't... Timing. Kailangan nito nasa gitna yung dalawang guhit na yan. Yung dalawang guhit na to, dapat nakagitna yan. Tapos ito nakatama. Yung F tsaka T? Yan lang. Kaya tilang natin yan, timing. Tapos kailangan nakagitna yung dalawang yan. Oo, yan. Dapat nakagitna yan. Yan, napantaya. Oh. Hintay. Kasi ito dapat nandito sa gitna. Dapat yan, hindi lapat yan. Kailangan i-adjust mo muna to. Dapat hindi lapat. Oo, yan. Dapat yan, naka-adjust ang ganyan. I-adjust mo muna. Ilulubog mo muna siya. Pagkalubog niyan, yan. Saka lang dapat siya mababanat. Yan, wala nang galaw. Kaya siya ako na tensioner. Oo. Siya kasi ang natulak sa kadena para mabanat to. Parang din sa kadena sa ulian, kailangan tumutulak siya para ito mabanat. Kaya pala to may butas dito. Yan. Para silipin yung T. Oo, yung timing. Galing mo talaga. Hindi, natutunan lang natin yan. Araw na inahawak ko yung makakalimutan pa rin. Malalaman naman nila kung may naiwan. Pagka umingay yung motor mo. So after mapaayos, ito naman yung tunog ng motor ko ngayon. So ayan, wala na siya halos lagitik. Kahit i-rev natin, wala na siyang lagitik katulad nung unang video na pinanood ko sa inyo. Maraming dahilan kung bakit lumalagitik. So patayin muna natin. So isa sa lumalagitik ay ito, itong tensioner. So sa tensioner na yan, siya yung nagbibigay ng tension sa timing chain. So itong motor na to ay naka-timing chain pa, no? So yung timing chain nandyan sa loob. Tapos yung tensioner, siya yung tumutulak sa chain na yon
para hindi maluwag. So kapag maluwag, doon na magkakaroon ng Logitech. So dahil nabanggit ko na rin naman, so yung timing chain natin, lumuluwag yon, lumulundo as time goes by. Parang kadena lang din naman natin yon, na as time goes by, kailangan natin i-adjust dito, palikod yung gulong para magkaroon ng tamang play yung kadena natin. Pero itong timing chain, so papalitan mo na yan kapag maluwag na. Lalagitik yan, maririnig nyo, lalagitik talaga yan sa part nito. So meron pang iba, yung may mga bearings pa dyan, cam bearing at kung ano-ano pa. Pero ang una nyong ipacheck lagi ay itong tensioner, kasi mura lang yan. At the same time, mas madali siyang palitan, no? So tatanggalin lang tong starter, tapos yan, Honda Wave 125 yung tensioner na pinalit ko dyan, Honda na genuine. Yung timing chain hindi ko alam kasi naganap lang yung mekaniko ko ng kapantay. Actually may binili ako, papakita ko sa inyo, mali yung nabili ko. Actually meron namang mabibili sa Shopee, Lazada ng parts talaga na nakalagay CR152. Pero ako kasi gusto ko mapalitan na siya ng Honda parts or Kawasaki parts para mas matibay. Kung same quality lang din yung bibilin ko, yung katulad sa stock, eh baka mabilis lang din masira. Kaya naghanap ako ng Japanese brand na parts para feeling ko matibay kasi pag ganun. So actually dati nag-upload na rin akong video na nagpapalit tayo ng tensioner kasi lumuwag na nga at nagkaroon na rin ng Logitech. Pero this time, timing chain na yung may problema. Pina-check ko rin yung tensioner kung okay pa. So okay pa daw yung tensioner na kakapalit lang natin. Bumili na rin ako extra if ever yun talaga yung sira. Pero hindi naman pinapalitan sa akin kasi goods pa. So kung kayo may ganun na rin kayong problema sa mga motor nyo, kahit scooter nagkakaroon din ng Logitech. So mapapansin nyo yun sa may paanan nyo, sa mga scooters like Mio, Honda Beat, may tensioner din yan. Huwag nyo nga hayaan na maluwag na yung mga timing chain nyo, kasi possible nyan ay maputol yung timing chain sa loob ng makina. So may possibility na ganun, eh matitirik pa kayo. At the same time, yung timing chain hindi yan mabilis mahanap. So kung ako sa inyo, palitan nyo na bago pa masira. O nga pala, kung mahilig ka sa mga motorcycles reviews, tutorials katulad nito, you can hit that subscribe button para mas maging updated ka pa sa mga videos natin. At kung may natutunan ka sa video na to, kung nagustuhan mo, you can hit that like button na rin para makatulong sa channel natin. At yun lang muna sa ngayon. And this has been JZ Vlogs. Enjoy the ride.